Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for tonight's video nga, pag-uusapan natin ay ang mga ganap sa loob at sa labas ng Itbulaga, particularly po dito sa kinakasangkutang usapin or issue nitong si Bossing Vic Sotto, kasi meron naman po tayong bagong pag-uusapan mula po ito sa korte. Pero bago ang lahat, nais ko munang ibahagi sa inyo itong pinost ng TVJ kasi naghahanap po sila ng The Clones. Sabi dito, may ka-voice na local o international star. Ikaw na ang hinahanap natin dito sa The Clones, ka-voice of the stars. Galawin mo na ang baso at mag-audition na sa TV5 Media Center, Reliance Street, Mandaluyong City from Monday, Friday, from 3 p.m. until 7 p.m. and look for Oreo Fuyok. Pwede ka ring mag-audition online. Mag-send lang po ng inyong audition video sa The Clones at tbjproduction.ph at huwag kalilimutan na ilagay ang inyong pangalan at contact details. Ano pa ang hinihintay nyo? Mag-audition na sa The Clones. So baka isa na po kayo mga kadabarkads sa hinahanap po ng TVJ or ng Itbulaga. Baka meron po kayong ka-boys na artista, mapa-local man yan or international. Nako, it's your time po para mag-shine and ipamalas nyo po yan dito sa programang Itbulaga. Dahil yung magwawagi dito, mananalo po ata ng 300,000 pesos. Samantala, ang good news, no? TV5 Chairman Manny B. Pangilinan po is set to produce a Philippine-set romantic comedy film to be released on Hollywood. Grabe. This comes after the Hollywood-based director Donald Petrie inked a deal to direct the film entitled The Last Resort. Petrie is the director of the film How to Lose a Guy in 10 Days. The said film is written by Karen Macula, who was born in the Philippines and live in the US. The Last Resort is a story about a hotel executive who is sent to scout a new resort location in the Philippines. She became captivated by the breathtaking scenery and the warmth of its people, and also meet Ben, a charming expatriate charter pilot. So grabe, 'di ba? Isang Hollywood-based director ang nakipag-deal dito po kay Mr. Manny B. Pangilinan. Wow, congratulations agad. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa panibago na naman pong lumabas mula po sa korte. Dahilan kaya po binasura ang hinihain po na motion netong kampo ni Daryl Yap. So lack of merit daw kaya po binasura ng korte etong motion na inihain ni Daryl Yap. Sabi dito sa ating na-scoop na naman, panibago to mga kadabarkads, itinanggi ng korte sa Muntinlupa City ang motion ni Director Daryl Yap na pagsamahin ang mga kaso ng cyber libel at habeas data na inihain laban po sa kanya. Sabi po ng korte, the motion for immediate consolidation is devoid of merit. The two legal action are inherently distinct in nature, purpose, jurisdiction, and procedure. Reads the January 14 order of proceeding Judge Lizelle Akitan of Muntinlupa City Regional Trial Court or RTC Branch 205. Nagsampa ng magkahiwalay po na kaso ng cyber libel at habeas data ang aktor at television host na si Vic Sotto tungkol sa pelikula ni Yap tungkol sa panggagahasa sa yumaong aktres na si Pepsi Paloma. Isa si Sotto sa mga inakusahan ni Paloma na gumahasa sa kanya, ngunit ibinasura ng aktres ang mga kaso. Ipinaliwanag ng maestrado na ang isang petition para sa writ of habeas data ay isang espesyal daw po na aksyong sibil na idinisenyo upang maprotektahan ang karapatan ng isang individual sa privacy at seguridad ng data.
Ang layunin nito ay payagan ang pagwawasto, pagtanggal o pagsira ng malisyoso o maling impormasyon. Yan po ang sinabi ni Akwitan. Since binasura nga po itong motion na inihain po ng direktor para po sa final nitong kampo po ni Bossing Vic Soto, di ibig sabihin ba nito mga Kadaver Kads, yung teaser na pinalabas na kung saan ay binanggit yung pangalan ni Bossing Vic Soto ay pwede nang ipa-take down at tanggalin? Kasi ang layunin po ng Haveyas ay payagan po no, ang pagwawasto, pagtanggal o pagsira po ng malisyoso o maling impormasyon na which is pasok na pasok po doon sa trailer nitong si Daryl Yap. So, binasura po yung inihain nitong si Daryl. Ibig sabihin ay malaki ang tsansa na mabago itong teaser and yung nilalaman na may paninirang puri laban po kay Bossing Vic Soto. So, panalo po tayo doon mga Kadaver Kads. So, sabi ko naman sa inyo pader po ang binangga niya. 'Di ba? Sabi tuloy dito ng isang netizen, lakas mong gumawa ng movie na kagaya ng The Pepsi Paloma, Daryl Yap. Ang tanong, ano kaya ang magiging takbo ng movie na ginawa mo? For me, siguro lilinisin mo ang name ni Vic Soto, no? Tapos mag-iiba yung takbo ng kwento. Sisiwalat ni Pepsi Paloma na naggawa-gawa niya yung lang yung sinabi niya na wala yung katotohanan, tapos nilinisin name ni Vic Soto, tapos si Pepsi Paloma ang lalabas na baliw sa movie mong yan. Ganon ba ang outcome ng movie mo, Daryl Yap? Alam naman natin na si Lala Soto ang chairwoman ng MTRCB, kaya no wonder na ganyan talaga ang magiging takbo ng movie, as if naman hindi i-approve yan ni Lala Soto. Malapit ang eleksyon. By the way, shame on you sa lahat ng mga kilalang artista na parte ng movie ng ginawa ni Daryl Yap, mga Chubaluvov. And lastly, sana ayan na lang kinuha mo Daryl Yap na gumanap bilang si Pepsi. Total vote naman kayo na ayan po. Di ko na lang babasahin ano. So, dapat una pa lang alam po nitong kampo ni Daryl Yap or nitong mismong director na dapat hindi po siya gumagawa ng movie na natatapakan syempre. No, nakakatapak po ng iba. Kaya sabi nga po ni Bossing Vic Soto, wag kang maangas, no? Wag kang maangas kasi si Bossing Vic Soto ilang taon na po siya sa showbiz industry pero never naman siyang may tapakang tao. 'Di ba? Parang wala pa naman ako nababalitaan. Napakatahimik pong tao ni Bossing Vic Soto. Kaya tama nga naman na huwag kang maangas. Napakabata mo pa. Kahit sabihin na 38 years old ka, bata pa yang ganyan. Dahil tila baga ay salat siya sa kaalaman na ganito ang kakahinatnan ng pelikulang binabalak niya. Lalo na po at mga Soto, itong kanyang mga kinalaban. Mga kilala po yan sa showbiz industry at talaga naman pong mga malalaking tao po ang kanyang binangga. So hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta and don't forget to like, share, comment, and subscribe.